Hindi ko alam yun sorry, so number 2 ka ngayon. Hindi na po. Hindi na ba? Number 1? 6? Number 6, okay. So, ilan lang yung kukunin nila? 19. Okay. Sa global, 19. Oo. Pero alam ko po may bago na ngayon, may regional na rin. Gulo. So, mas marami ulit. Anong region natin? Asia? Bigat naman. Hindi. Nakalimutan ko po ano. Sa Tekken Pero nakahiwalay po sa atin yung Japan tsaka Korea. Okay. Ang kasama natin, Pakistan. Hindi. Thailand. Kaya sabi ko, kung isang region lang tayo lahat, di wala rin. Marami. Anyways, welcome sa medyo serious talk show. Siyempre, sinay ko muna yung pangalan ng para pang 10 episode, hindi ko pa rin kabisado yung pangalan. Andito tayo with AK, Navi AK. Bam! Congratulations, pare. Long time coming. Ang tagal mo ng local stalwart. Name. Ang tagal mo ng local legend. Nung bata ka pa, sumasali ka na sa mga tournament. Nasign ka sa mga organizations dito sa Pilipinas. Ngayon, for the first time ever, nag-sign ka sa isang foreign organization, which is a sobrang sikat na esports organization. Anong pakiramdam na binigyan ka ng recognition and validation? Ano po? Actually, nung part pa lang na ma-recognize ka or ma-recognize ka nila, na hindi ka pa nila nilalapitan. Ang saya na eh. Kasi, syempre, yung Navi, alam naman natin na tier 1 org. Oo. Na talagang, tsaka sinusubaybayan ko sila dati. Nanonood Dota. Talagang sobrang saya po sa feeling. And, ayun, yung recognition na binigay nila sa akin, ang sarap po. Very out of, parang, unexpected, I think. Lalo na sa mga tao na hindi naman masyadong insider sa mga esports and everything. Yung isang colleague mo, si Dojin, na sign sa blacklist muna. Nung nangyari yun, parang kami, mga fans, medyo ine-expect namin na ikaw na yung sunod na ma-sign. Pero hindi namin alam na it would be Navi, no? Paano ko nila in-approach? Ano po? Parang, PM, gano'n. Talaga? PM? Hello? Contact, gano'n. Yung usual contact na. Hindi naisip na parang prank yun. Kasi siyempre, may mga lumalapit pong gano'n. Sine-check agad ko. Sino ba to? So, ayun, sobrang swerte po kasi bukod sa nanalo nung championship, at parang additional siya na achievement na dagdag siya sa akin. Na-sponsoran pa after nung gano'n. So, ayun. It's long time coming din for you because yung org mo dati tapos nag-fold up tapos ngayon parang may mystery kung sino pupulot sa'yo after, di ba, or anything. So, happy ka naman na, Navi. Oo, sobrang happy talaga. Siyempre, di mo na kapalit sabihin. Hindi mo na sabihin no? Pero, ano ba yun? Nag-face-to-face meeting ba kayo doon? Hindi po kasi nung nasa ibang bansa po, parang wala po silang employee or staff na nandun. So, hindi po kami nagkaroon ng chance na mag-meet ng face-to-face. So, talagang online po talaga lahat. Pero yung announcement, it seemed big, no? Parang star acquisition yung treatment, yung dating kasi announcement video pa. Nag-video ko po sila. Tsaka, ang in-expect ko nga po parang announcement na rosters. Gumawa pa po ng video. Talagang mahalaga po sa kanila. And did you check out kung ano yung reception ng video na? Kasi ang dami ko nakitang nag-share, very well received siya, and everybody was happy for you. How do you feel about that? Masaya rin po. Tsaka syempre parang nakagulat. Kasi meron din pong mga nag-share na hindi ko kilala. Tapos Navi fan daw sila. So parang duwadating po sa point na sinusuportahan na rin nila ako kasi part ako ng team na gusto nila. So yun, nakikita ko marami nag-share, marami nagla-like, marami nagko-comment. Ay, hirap nga po mag-thank you kasi sa isa, kinakontent. So, yun, talagang nakakagulat. Yun din kasi yung parang, I think mas open-minded yung mga Pilipino ngayon. Dati, when it comes to sports, esports, kapag, kunwari, Pinoy ka, tapos nag-sign ka sa non-Pinoy na team, parang unpatriotic yung dating dati. Parang ganun. Kahit sila Manny Pacquiao, di ba, and everything, parang, nung si Manny Pacquiao nag-sign siya with Top Rank, which is not a parang Filipino-based na promotion. Parang medyo raised eyebrows yung dating ng time na yun. Pero syempre, naging successful naman yung tao. So, pag-usapan natin, pag na-mention mo yung combo breaker, it was the big win
heard all over the world. Sobrang nainis ako na may meeting ako nun. Sa umaga yun eh. Inis ako na may meeting ako nun. Hindi ako umabot, napahaba yung meeting, pero naalala ko, the moment na may group chat kami o mga friends na nagtiteken, tawag dun, nakita ko yung resulta, tapos nakita ko yung mga update ng mga tao habang nag-meeting ako, tapos bila mamaya, oh my God, he did it. Parang gano'n. Sabi ko, anong nangyayari? Tapos di ko ma-contain, kailangan ko i-contain yung energy ko kasi, di ba, nasa meeting ako. Pero right after pinanood ko yung game, grabe. Well, was really, really good Tekken, pare. Sobrang ganda. Okay, unang-una, anong pakiramdam mo coming in that tournament? Iba ba yung feeling? Parang feeling mo in the zone ka? Kasi hindi ka natalo eh. Opo. Yung usual feeling naman po na parang nag-prepare ako, pinagandaan ko po yung tournament, ginawa ko yung kailangan kong gawin bago ko sumalang dun sa combo breaker. So, ayun, kinakabahan syempre. pero excited at the same time kasi Tekken 8 tas talagang ibang laro eh. Nag-prepare ako, may mga ginawa ako. So, ayun, kinakabahan po ako, excited, pero chill lang. Chill lang, Chill lang, tournament lalaruin ko. Okay. So, nothing special sa preparation? Wala naman po. Usual pa rin. Pero nung nananalo ka na dumating ka sa top 8 winners, wala ka pang talo, anong pakiramdam na parang meron ka bang sense of parang, uy, mukhang kaya ko to parang gano'n? Nung nakapasok po ako ng top 8, syempre, masaya ako. Kasi, achievement na yun eh. Yeah. Actually, nung makapasok ko pa ng top 8, achievement na siya. Pero lagi po kasi nasa isip ko na hanggat hindi tapos, parang job's not done eh. So, wala pang time to celebrate, wala pang time para maging masaya. Kailangan ko po munang tapusin lahat. So, parang nandun pa rin yung point na, parang sobrang focus na nakalak ka. Wala kang inisip na iba, yung gagawin mo lang sa laro. So, ayun. Meron ka bang parang sa preparation mo, meron ka bang mga pinapanood or parang ginagaya sa... wait, taga lang. Iano ko muna. Ano bang preparation ang ginagawa mo for... Ang preparation ko po, parang yung usual na Tekken player, naglalaro everyday, may practice, nod, gano'n. Yan lang naman po yung usual. Hindi mo inaaral yung mga kalaban mo? Or detrimental ba yun? Kung ano pong maisip kong gawin. Kung aralin ko. Mga frame data mo. Wala po akong alam sa frame. Pero ngayon, meron na onte kasi naririnig ko sa kanila. Pero hindi po dumating sa point na inaral ko talaga yun. Yun din yung parang point of, kahit before ng interview kita, pag nag-uusap tayo, hindi ka masyado knowledgeable sa frames. Which is parang argument ng ibang tao na kailangan knowledgeable ka sa frames, sa mga ganong klaseng data para maging successful. So, paano mo siya, pag ganun ka, mostly feeling lang? Or parang, alam mo rin kung anong safe, anong pwede kang pumalag or hindi, ganun? Siguro na rin eh, parang nasa experience na po. So, sa tagal mo nang naglalaro, nakikita mo na kung ano ba yung safe, ano ba yung hindi. Tapos, gut feeling na lang na, talaga? Parang ganun po. So, grabe. Doon na lang talaga ganun din ako maglaro eh. Pero, pero nakikita mo yung difference sa amin dalawa, di ba? Kaya ako nagtatanong. Sinasabi nila sa akin pag naglalaro ako na, nasa Discord kami, pinapartila ako mag-rank. Sabi niyo, huwag pala ganyan. Pag may ginaabuso ako ng isang tao, sabi ko, bakit ba? Pakiramdam ko kaya ko eh. Ganun po kasi. Pero yung iba naman po talagang frame na sobrang perfect. May mga ganun. Alam nila lahat. Yung matchup knowledge and everything, sobrang intense. Parang alam nila kung kailan magdadak. Alam nila kung kailan. Malaking bagay rin naman po yun. Talagang, alam mo kung kailan ka pipindot. Ganun na bagay. So, would you say na magbabago ba yung outlook mo now na talagang you're heading into the Saudi Arabia Esports World Cup? Meron kang bagong team. Tingin mo ba parang dadagdag mo sa game mo yan or wag mo na, baka makagulo pa sa laro mo? Actually, naman po parang hindi naman doon humihinto. Parang open pa rin ako sa ibang ideas. Hanggat naglalaro, open ako sa opinions, open ako sa bagong mga pwede kong gawin. So, syempre, hindi sarado yung pinto. Baka aralin ko rin soon. Ang tagal mo na kasi naglalaro, kaya ako. Parang bata ka pa naglalaro ka na, and then you're saying things like, game pa rin ako mag-improve and everything. Ang tagal mo ng veteran. Parang ikaw pinakabatang veteran ever. Tapos,
parang naiisip ko, ano pa bang pwede mong marutunan pa? Ikaw, bigyan mo ko ng example kung ano pang like bagong dadagdag mo sa laro mo pa. Ayun, French ko. Ayun, bago. Hindi, parang ano po eh. Kasi, hindi naman laging nananalo eh. I mean, nananalo po ako ng mga ibang tournament. Yes. Pero, meron tatalo sa akin. Yes. So, meron ako makukuha. Meron ako matututunan. Pag nag-stay po kasi ako doon na, wala ako na yung pinakamaganda. Ayoko nang matuto. Hindi maganda po yun eh. Parang pangit tingnan. So, maganda pa rin po talaga na open ka sa mga bagong ideas. Isa sa mga, I think, ginawa mo now more than ever is that nag-travel ka and you played with other people. Did you travel sa Pakistan? Tama ba? Ayun, mga bagay po. Importante rin po yun. Kasi, namumulat ka sa bagong na bagong playstyle, bagong mundo. Parang, ganito sa Philippines, but sa ibang bansa ganito. Try ko kaya apply. Parang mga ganito. So, malaking bagay po na nakakalaro mo yung mga taga-ibang bansa. Anong key pick-ups mo sa Pakistan? Pumunta ka doon? Actually, yung sa Pakistan, parang same na playstyle sa atin eh. Talaga? Parang mas talagang, mas polished lang yun sa kanila. Parang talagang, yun yung playstyle nila, pinaganda lang nila. Parang, yun yung wild na anomaly na na-uncover nung nagbukas talaga yung esports sa mundo eh. Lalo na nung panahon ng Tekken 7, talagang dumating sila, parang sila yung unknown, bigla na lang mamaya, ang galing na nila. Yun din po, factor din yun eh. Pag parang hindi mo kilala. Yeah. Parang, pag nagkita kayo, ano to? Di ba alam, bakit ganito? Ba't mo ipindot to na ganito? Parang yung sa akin din po, nung una akong international, diba, gulat po yung lahat kasi di naman po nila kilala. Ginagawa ng batang to. Pero yun din yung tama ba, nung Evo Japan, nung pumasok ka sa finals, ang kalaban mo si Arslan, di ba? Opo. Tapos ngayon ang kalaban mo sa Combo Breakers. So parang rematch na, or nag-rematch na ba kayo at some point in time? Na finals? Hindi pa. Hindi pa po. Yun so parang rematch talaga. Opo. Pero wala naman kayong wala kayong nagyakapan naman kayo pagkatapos. Nag-usap naman po kami. Okay naman po. I think he was also very happy for you seeing kakilala niya yung story mo or something. Pero how was it matching up to, I think, they're saying now, a prodigy coming into probably closing in on one of the greatest of all time na Tekken players. Tapos siya yung nakalaban mo sa Combo Breaker, knowing na siya rin yung nagtalo sa'yo nung dati nasa finals ka. Anong pakiramdam coming into that? Actually, hindi rin po parang, hindi ba kapaniwala? Kasi, alam naman parang sinulat no? Si Arslan talaga yung, kung sa mga tatalunin mo po or kakalaruin mo sa Tekken, siya yung isa na talagang mabigat. So, ayun, masaya po kasi nakuha natin yung Combo Breaker. Yung Combo Breaker, kung sakaling di ako nanalo, baka yun yung huli kong tournament. Talaga ba? Kasi, syempre, yung in terms of financial, parang mabigat po. Sobrang bigat talaga. Yung pinambili ko po doon ng ticket, yung bili ko ng accommodation, parang yun yung ipon ko. Oh, wow. Na either pambibili ko ng sakyan. Okay. Or ipang law school ko after ko graduate. Wow. Okay. So, syempre, player ka, sports athlete ka, pangarap natin as international player na manalo ng international event. So, sabi ko, sige, sports muna. Kaya ko naman kaya ko naman mag-jeep, kaya ko naman mag-LRT. So, sige, tara, sports muna. Yung college ko, yung law school after graduate, tsaka ko naisipin yan pagka-graduate. So, binili kong ganun. So, ayun, swerte kasi parang yung Tekken, para sa akin na-feel ng Tekken na binibigay niya yung championship dun sa mas may kailangan. Diba? Kasi parang gaya nung story po ni Arslan. Tama. 19. Yes. Grabe yung adventure niya. Journey. Na nagka-delay sa flight. Right, yes. Sa airport na tulog. Di nakakain. Parang talagang nilaan sa kanya na, sige, ito na, bigyan natin. Tapos nung Combo Breaker naman, nakita naman na Tekken na parang di pa nananalo ito ng international. Parang ganun. Tapos parang nagpa-practice naman lagi. O bait naman. Sige, bigay natin. Binigay natin. Hindi alam ng mga tao yan. Pinapag-usapan mo na ba yan before? Yung combo? Di po eh. Parang Hindi pa. Dapat pala hindi ko ginawa. Dapat sariling podcast ko ginawa para sige, pag-usapan natin. Ang ganda. Hindi ko alam na ganun yung sitwasyon. What makes it more respectful and everything. I admire people who really put it all in, man. Sobrang lupit. I would say na parang ako sa sarili ko, may ganun din ako mentality. Pero, hindi siya parating
magsasucceed. May mga times na minsan na bibigay ko lahat, pero wala. Pero what you come home with is a very valuable lesson or parang medyo may fulfillment ka pa rin na at least kung hindi mo siya nakuha, wala kang regret kasi binato mo lahat. Di ba? Parang ganun. Pero men, kaya yung sinasabi ko, it's different. Ibang klaseng mentality yun siguro na pumasok sa'yo. Talagang, so ano yun, di ba? Parang nag-invest ka and then, so 2 tournament yan sa States. Sabi ko para sulit, parang gano'n. Matindi pa nga po yung sa after po nung combo breaker, diba, nanalo. So, masaya kasi syempre, yun yung pangarap. Pagdating po nung Dallas, yun na po yung road to Esports World Cup. Tama, yes. So, ang goal doon is maka-top 8. So, nung pagdating po namin ng Dallas, masaya. Kaso may typhoon. Pagdating namin ng hotel, walang kuryente yung hotel. Wow! Sobrang hirap. 4 days kami sa hotel na walang kuryente. Talaga? Opo. Nagka-kuryente lang before ng tournament. Oh my God. So, parang walang kuryente yung hotel. Wala akong pag-practicean. Nga. Hindi ako makanood kasi walang wifi. So, hindi ko magawa yung mga kailangan kong gawin. Ginawa ko, upo ako sa couch. So, inisip ko, paano ba? Ano ba pwede kong gawin? Kinuha ko yung stick ko. Siglaro, lang. Tapos, nag-isip ako, pikit ako nga, tapos naglalaro. Pero gumana. At least, isa wala. Diba? Parang nag-i-imagine ka na lang na, ano ba nangyayari? Ito yung mangyayari. So, inisip ko, ito yung mangyayari, ito yung gagawin ko, ito yung combo ko, ito yung magan, ito yung punish. So, parang ganun yung ginawa ko practice na pumikit na lang ako, sige, imagine natin kung ano mangyayari. So, tapos ayun, talagang nalaman ni Tegan na grabe naman pinaka. Nakasama sa algo ng Tegan yun. Ina-award yung nakuha yung ticket top. Yeah. So, nakuha ko talaga yung kailangan kong kunin nung travel. Sobrang sulit na investment. Po. Ngayon, dahil may winnings ka na, at least pwede mo na siguro ipunin ulit yun para makabalik ng law school or something. Tapos may sponsor na rin. So talagang nagtuloy-tuloy po yung blessing. Such a remarkable decision in your life. Ilan taon ka na? 23 po. So at 23 years old, iniisip mo na yan. Noong 23 ako, wala pa akong ginagawang ganyang kalupit. Parang iniisip ko lang mag-resign na or hindi. Parang ganun yung ginagawa ko ng time na yan. Student ka, di ba? Right? Opo, student. Okay. And clearly, syempre, tawag din, hindi pwedeng hindi sabihin na wala kang potential sa Tekken. May potential ka sa Tekken. Isa ka sa may pinakamalaking potential sa Tekken. Meron kang time, which makes you a very viable talent. And do you think parang you'll go for it in the foreseeable future or bahala na? Bahala na po. Pero siyempre, as a player po, yun po talaga yung goal or yun yung pangarap ko na talagang ituloy yung pagiging kasi nagsabi ka, di ba sabi mo kanina, so combo breaker could be your last or kung pag hindi talaga nangyari, wala na talaga. Wala. Yun na yung local. Bakit yun yung nasa isip mo? Kasi magastos na talaga. Magastos na po talaga. Parang kada international mo, umaaray po. Talagang parang hindi siya sustainable, hindi siya ideal na i-shoulder mo yung sarili mo. Talagang mahirap po. This is coming from you were signed before in the organization tapos nag-fold up yung organization. So technically, you were repping your old organization lang by loyalty lang, no? Parang ganun. Didn't really sponsor you sa tournament na yun. Wala po. Pero naman po talagang ganun po kasi may mga orgs na nahirapan, na hindi naman talaga maiiwasan yun. Tama. So, tsaka marami naman pong naitulong talaga sa akin si Springbok simula. So, kaya nagstay rin pa ako sa side nila kahit ganun yun. Yun yung, I think, tawag doon, very remarkable din. And I think yun yung mga napansin ng mga tao because they know na nag-fold na yung organization and yet you continue to represent them and then give them that win after being signed with them for so long. So parang, ano ba yun? Parang, ito, at least I won one for you guys kasi I know you sponsored me for so long. Parang yun din po yung parang goal ko as part of the org of Playbook Esports na parang, sige, gusto kong mag-uwi ng championship talaga para sa kanila. And ayun, talagang nag-align nag-align lahat. Nanalo ko, sila. Talagang okay ko lahat. Kung gagawa ng storya yung buhay mo, parang yun na yung magandang ending, pero technically, di ka pa tapos. Meron po sir. Parang new chapter sa life. So, kung Combo Breaker didn't pan out, sabi mo, magiging local player ka na lang, gano'ng klase. Tapos mag-aral.
So, yun yung mag-aaral na. Tapusin ko po yung school. Kasi wala na po. Normal boy. Tapos very, tawag dun, very eye-opening to hear na talagang ito na pala, ito na yung huling all-in moment talagang. Kung wala na to, wala na. Wala na. Hindi ko alam na gano'n. And I hope more people hear this story, no? And we'll try to thank you. I-boost natin tong story na to para makita ng mga tao kung ano yung sacrifice ng isang tao na nagre-represent ng Pilipinas. It's such a daunting task eh. So, yun yung napag-usapan natin. Nahirapan ka nga. Combo breaker would have been your last kung hindi ka nanalo. It all stems with like the status of yung Philippine esports right now. It's such a hard tawag doon, seeing a lot of organizations come and go, diba? It was such a hard task to, I think, to champion or to uphold. Or it takes a lot of resources to run it and everything. Do you think ngayon, being a person na with recent success, do you feel more optimistic with the local esports scene ngayon? Opo, kasi parang actually, kasi you're not just in Tekken, di ba? Nasa ML ka rin, di ba? Sa school naman po. Parang simula pa lang na nakikita na namin na talagang maganda yung future ng esports sa Philippines. Talagang lack of opportunity lang na yung mga hindi sila nasa-sponsoran yung iba. May talent, may skill, kompleto. Experience lang po talaga yung wala. Pero itong nakikita natin, Esports World Cup, and nakikita natin yung mga, yung Navi na nagsusponsor talaga ng sa Tekken player, Filipino players sa fighting game community. Parang mas nagbo-bright yung opportunity or yung stars, yung light sa dulo. Mas nakikita natin na talagang may potential, mas magiging healthy in the future, and mas may opportunity para sa lahat. Yes. So talagang, talaga siya, parang, kumbaga, hindi lang natapos dito yung journey ng isang local esports player, no? Kasi, yung nasabi mo, there is light at the end of the tunnel. And if you work hard enough and you go through, you go through the hole of a needle, sobrang great things will work out and everything. I think naman, if you perform that way sa Combo Breaker, and then you performed again dun sa Dallas, I think ma-sign ka pa rin naman. I don't think yung championship yung malaking tulong yung championship, I guess. Pero syempre, parang 50-50. Reserte na rin po. Kasi medyo game changer din tong Saudi Arabia esports scene bigla, no? Opo, sobra. Kasi parang dahil nagkaroon yun, a lot of other esports organizations are now like acquiring players for them to be represented to compete in the games, diba? So, anong tingin mo sa ganong klaseng Kasi mix yung mga tao minsan sinasabi nila na parang, okay, lang yan. For esports. Parang ganon. Ang sa akin po, at least meron. Diba, kung for esports World Cup lang siya, okay na rin po yun. Kasi nag-sponsor sila, nagbigay sila ng support, and malaking bagay na rin po yun. Mapa-forward esports cup lang yan, short term or long term. Yung the fact na nagbigay sila ng support, tama. Ayun na po yun. Parang, kung ako po, thankful ako kasi dyan sila, 3 months man yan, after ng Esports World Cup, wala. Pero yung nagbigay na kayo ng support, nakatulong kayo sa amin, pinasikat nyo yung game, tapos pinart nyo siya ng org nyo, tama. Malaking bagay na po yun. So, be thankful na lang, parang gano'n na. It's always good, no? Na may ganong klaseng platform, I guess, na binibigay sa mga tao. Kasi kahit sabihin nilang, okay, isang event lang to, sabihin natin baka di na mangyari next year or sabihin natin every year lang. I think it's still something na tawag doon that would, yun nga, nabibigyan ng opportunity yung mga tao tulad mo na okay, hindi naman sa pupulutin kayo out of obscurity but more on yung mga tao nag-e-effort, nabibigyan na ng validation ng mga tao, ng mga ibang organizations tulad ng Navi. Ano mo gusto ko pag-usapan talaga is Tekken 7 and Tekken 8. Yep. And I think yung Tekken 7 tsaka Tekken 8, though sabihin na lang sequel sila and everything. So, difference ng Tekken 7 at Tekken 8. Tekken 7, I think, very important siya sa mundo sa fighting game community. I think it really put Tekken on the map more than anything, I think. Other. And then now, sa Tekken 8, highly anticipated sequel, maraming
controversy, marami nagsasabi na masyado siyang rewarding on one kind of play style, masyado siyang madali and everything. Anong general opinion mo? Actually, totoo naman po yun na talagang pinadali yung Tekken 8. Na, kasi, syempre, kung ikaw rin naman po yung producer, gusto mo maging friendly siya sa mga new players. Tama. Kasi kung silat sila lang yung players, nandun lang yung trend. Kaya lang yun. So, maganda po yung move na ginawa ng Bandai Namco or yung Tekken 8 na inopen talaga nila sa lahat. Kasi, syempre, the merrier. Parang. Tama. So, mas madali siya. Pero, iba pa rin po yung pag nandun ka na sa tournament Yeah. Pagdating sa tournament, ang hirap Parang mas pinabilis nila, mas one-sided pag aggressive ka. Pero para sa akin, hindi rin Nagmamatter pa rin po kung ano yung mga natutunan mo ng Tekken 7. Yes. Na may a-apply mo pa rin siya sa Tekken 8. Yun yung I think, kaya gusto ko yun, hindi naman sa inaaway ko yung ibang fighting games. Pero yun yung pinakagusto ko sa fighting game na Tekken. Kasi kung alam ko sa Tekken, sabihin natin 5, Hindi mo nalalim ng Tekken 2. Grabe naman niya. Kahit sabihin mo Tekken 5, meron ka pa rin nadadala hanggang ngayon. Kahit pa paano, di ba? Kahit konti or something, or yung moves man lang, di ba? Kasi ang Street Fighter, iba siyang game. Like sabihin mong, parehas yung moveset, yung move list and everything. 2D siya, may meter, yung mechanics, ganyan. Pero sobrang iba siyang, ang third strike, sobrang iba sa 4. Yung 4 yung sobrang iba sa 5, di ba? Ang 6, sobrang ibang-iba talaga. Ang Tekken, parang may dinadagdag siya, pero... Same pa rin. Oo, parang gano'n, same pa rin. And at the same time, ito yung sinasabi nilang mga tao na, hindi ko na lang sabihin ko sino, pero sinasabi nila masyado lang nire-reward ang aggressive gameplays. Kung hindi ka aggressive, hindi daw tama. Hindi ba dahil maaga lang pa tayo sa Tekken 8, wala pa tayo 1 taon, na feeling ko, yung meta is ganun pa lang. Yung sa surface meta pa lang tayo. Wala pa tayo dun sa parang, okay, kung ginawa nila to, ito yung gagawin ko, and then magsasagutan yan, mamaya-maya, sobrang lalim na ng laro. Totoo po yun. Kasi, bago pa lang yung game. Yeah. And yung devs, di naman sila huminto sa pag-patch or pag-update. Kasi ngayon, ang issue naman po ngayon, or ang rumor, sa current patch, yung bagong patch, babalik na sa mabagal. So, parang balik-balik. Balik-balik lang. Hinahanap lang talaga ng Tekken 8, yung tamang tempo or yung sweet tamang spot. Na ito yung perfect, dito na tayo magsistay. So parang talagang bago lang Hindi natin masisisi na ilang months pa lang na. Tama, wala January lang. Talagang iba pa, kailangan mag-adjust. Baka nasobrahan sa ganito, para sobrahan sa ganyan. Pero ang point naman po doon is, para sa ating lahat yun. Nasobrahan sa Dragon of Dead. Ayun, tapos ang daming. Parang para sa atin naman po lahat yan. Lahat nung gusto nating mangyari or pinapakinggan ng devs kasi detrimental naman sa kanila kung di pakinggan yung mga tao Sila yung consumers, di ba? Nakikita ko naman po na kada may problem, napapatch or may onting adjustments na yung example, yung hit. Yeah. Yung hit burst. So yun yung pag-start mo ng bagong move. Ngayon, pinatch po nila na pag gano'n na lang buhay mo, tinamaan ka nun, buhay ka pa rin. May matitirang pixel. Okay. Tapos hindi na siya nagtatrack. So pag nastrapan mo ng onti, so hindi mo na siya basta-basta magagamit. Kasi parang... Hindi na siya pwedeng i-abuse. Ang sinasabi nila po dati, parang pag ikaw yung ina-aggressive, gagamitin mo siya para kunin yung turn mo. Tama. Ngayon, hindi mo na siya basta-basta pwedeng gamitin. So, pinapatch nila unti-unti, tapos ina-adjust nila unti-unti. Ikaw as a player na ganyan, syempre, you're coming in one tournament, ito yung klase ng laro, mamaya-maya, hindi mo alam, baka yung next tournament na salihan mo, iba na yung laro. Paano yan? Talagang araw-araw ka lang talagang pa-practice, I guess. Kailangan mo lang talaga maging updated sa update nila. Kasi kung hindi ka po sasabay sa, ginagawa nilang bago, may iwanan ka po na akala mo ito pa yung gumagana pag ginawa mo sa sunod. Yeah. And at the same time, dyan din yung per character na nerf, na buff, na gaganyan. So gusto ko rin pag-usapan yung character choice mo. Si Shaheen, I think character mo na siya nung T7 pa lang. Pero close to the end of the run ng T7, nagpalit ka to Akuma, di ba? Tama ba? Tapos ngayon, balik ka kay Shaheen. Bakit mo natripan yung? Wala si Akuma sa Tekken 8.
Joke lang. Baka ako matap 8 yan pag lumabas yung DLC. May hit ka na, may meter ka. May meter ka pa. Shine naman po talaga simula. And actually, nung una, walang trailer sa kanya eh. Wala. Naghanap ako ng bago. Nung nilabas yung trailer niya, so syempre masaya ako kasi ito yung main ko, so ito yung gagamitin ko. Nag-stick po ako sa kanya kasi comfort. Siya na talaga yung gusto kong gamitin eh. Malaking bagay yung comfort, no? Kasi sabi ng mga tao may tearings ang characters. Pero pagdating mo naman sa esports, sa mga tournament, not necessarily, unless sobrang glaring yung difference, not necessarily yung mga top tier, yung mga nandun. Talagang comfort lang talaga siya. Nagkagulo lang naman po sa Tekken 7 sa comfort tsaka tier nung lumabas talaga si Akume. Kasi lahat ng nag-comfort, tumalon kaya ako kahit gusto kong mag-shine. Luging-lugi kasi parang may meter eh. Pag ako may palaban mo, wala na eh. Parang ano na siya, lamang na agad siya ng 50%, 30% pag ganun eh. Kaya kailangan mo po talaga pantayan. Ano nagustuhan mo sa playstyle ni Shane? Bakit lang, yun ang build? Actually, kaya ako po siya pinili. Kasi ang angas niya eh. Yun po talaga yung tinitingnan ko. Pag di ba, bago kayo, ang angas na ito, gamitin nga natin. So, ayun talaga yung nakita ko. Tapos nung ginamit ko siya, tama naman. Ma-afford mo talaga pag ginagamit ako. May slide, may 50-50. So, parang siya po yung main ko dati na si Lo. Na mas bago lang. Okay. Mas okay. Mas upgraded. Parang mas upgraded. So, ayun, yun po yung nakita ko siya. It's tawag doon, very crowd favorite ka. Nung time na, hindi ko alam kung sawa lang ba yung mga tao mag-dominate si Arslan or gusto nila yung playstyle mo. Kasi hindi mo naman home crowd ng Chicago. Diba? Nagulat ka ba sa reception nung wala sila para sa'yo? Nagulat ko. Kasi galing ka pang winners. Usually yung losers, yun yung gusto nila. Sini-cheer nila yung reset eh, diba? Ito. Bakit popular ni... Nakakagulat po yun. Tsaka, syempre nakakatuwa. Parang nakaka-boost siya na parang feel at home ako. Yeah. Naglalaro po ako nun eh. Kasi pag sa Philippines, diba? Tapos ibang bansa, talagang sa atin yung crowd. Nung nandun po ako, nakagulat. Nakakatuwa. Baka alam nila yung story mo, tingin mo. Feel ko po, kasi yung based sa comments and sa mga shares, parang mas niro-root ng mga tao yung underdog or yung hindi pa nananalo. Parang mga ganang bagay. So talagang siguro, hindi naman sila against sa nakakalaro. Tama. Yung point lang na gusto nila ako manalo kasi first time, parang ganun. So, I guess natutuwa rin sa laro ko na. Yun din eh. Yung sabihin ko parang coming from Shane is very exciting panoorin yung signature mo na sa slidean mo ng 4 na beses na for sure para grabe. Yun yung larong yun, di ba? Tsaka very easy to understand. Educated na yung mga tao nanonood. So kapag ginawa mo yung slide, tapos ginawa mo yung slide ulit, alam ng mga tao na, oy, siya nagbablock. So, inaano mo siya, sinasaywar mo siya, magluluwa ka ba or hindi, parang ganun, di ba? So, yun yung, I think, maporma dun sa ano na yun. Pero, ano yung pumapasok sa utang pag ganun ka? Kunwari, sinlidan mo. So, bato-bato picks to, di ba? Parang, imimit mo siya. Mablock naman po, talo ko eh. Oo, grabe. Well, feel ko pag naglalaro po ako, parang ano na eh. Wala na akong inisip na iba. Talaga? Parang, sige ko, ito gumagana, tara. Parang ganun po eh. While playing, thinking yan? Or parang instinct na lang talaga yung tumatakbo sa'yo? Oo, parang hindi ko rin po alam. So, feel ko instinct na lang. Baka instinct. Ito yung nag-works. While happening, kasi ako pa nag-stand up ako minsan. May point in time na instinct na siya. Pero may point in time din na may nangyari. So, may kailangan akong gawin. So, minsan ko yung may maingay doon. So, habang nagkasalita ako, nag-iisip na ako ng sunod kong sabihin. Parang ganun. Siguro yung nagmamatter na lang po yun sa experience. Oo. Kasi kung matagal mo na pong nilalaro, bukod sa instinct, siguro, hindi ko po naiisip ngayon, pero baka nung naglalaro ko doon, nag-iisip nga rin po ako na ito yung nangyayari, ito yun. Tapos, nagko-conclude na mag-isa sa isip ko na ano yung pwedeng mangyari. Sandali lang yun eh. Hindi na ako pwede magkaroon ng conversation sa utak. Tagal po. Ayan, tagal. Ang bilis na. Ang bilis lang nun. Kasi minsan, nai-hit mo sila ng 3 slide. So, parang mag-anak. Takot mag-block low. Ano ba? Ayaw mo ma-hop-kick? Diba? Oo, may mga ganun. Ganun talaga, diba? Anong binabasa mo sila? Or parang, is it more of basa sa kanila or more of parang bahala? Ganito, parang bahala na po kung ano yung gumagana. Talaga? Pero kay Arslan, though. Ayun, yun din po kay Arslan. Iba ba yung
mentality mo na nakita mo nanalo siya sa losers, tapos parang kalaban ko si Arslan. Kasi ganun po yung nangyari nung ganun sa losers na, diba? Hinabol niya po yung losers, tapos kami na naman, tapos ito na naman parang yun. Manguulit na naman. Pumasok sa utak mo yun. Siyempre pumasok po yun, kasi parang, manguulit na naman ba, tapos ganun. Parang naisip ko rin po yun. Pero, hindi ko na lang po siya, mas pinocus ko na lang po yung sarili ko dun sa practice ko. Nag-practice ako, ito yung gagawin ko. Di mo na-control yun result, masaya ako kasi nandun naman po. Tsaka ang tagal mo naghihintay nun kasi naghihintay ka sa winner. Parang sa top 4, di ba? Ikaw yung unang laban. So siya, papanoorin nangyari yan lahat. Parang may 2-3 pa po siyang laro. Pinaano mo na ba? Parang piniprep mo na yung sarili? Oo, piniprep na rin. Kasi parang pag mga ganyan, alam mo na po kung sino. 3 na rin pagpipilian mo parang madali na pong isipin kung sino yung mananalo. So, wala kang gagawin iba. Manonood ka nung nung nangyayari. Tapos titingnan mo kung ano pwede nangyari. Hindi ka tawag doon. Minsan sa sports may phenomenon na pag yung winner naghihintay, sila, para na rusty, kahit sabi mo sandali lang, nawawala yung pulso. Anong ginagawa mo to avoid that? Wala po nanonood lang po talaga. Parang pwede maglaro. Hindi, kasi pag ganun po yung situation, nakaupo lang ako, nanonood po ako kung ano yung nangyari. Kasi pag na-distract ka, baka nga po ganun yung mangyari, manlamig na, pagdating na, hindi na nag-aano. Sino kasama mo nun pag nandun ka? Nung combo breaker ko, mama ko lang. Yung mom mo lang? Grabe, sobrang yun. Pero yun din isa sa mga, I think, nakikita ko parati when you play, lalo na dito sa local, is yung presence ng family mo. Malaking bagay. Kasi dati naman, nung bata ka, hindi naman pwede pumunta lang sa mga tournament, di ba? Sinasamahan ka. Ngayon, medyo, ka na, 23 ka na. Yung family support is always there. And anong valuable ba sa'yo yun? Or tingin mo mas kinakabahan ka pa na ganun sila? Ano po? Actually, valuable po siya. Hindi siya mas nakakaba. Parang, mas nakaka-comfort pa siya na knowing na nandyan yung family mo to support you sa tabi mo, stability. Your side, parang ganun. So, malaking bagay. Malaking moral support yun na bibigay sa akin ng parents ko pag sinasama. Yung mom and dad mo, naintindihan na nila laro? Naintindihan po nila. Kasi yung dad mo coached you for a while, di ba? Papa ko po yung nag-coach sa akin. So, talagang naintindihan niya. And minsan, meron akong di nakikita niya na natutunan ko dahil sa kanya. Outsider's yung perspective. Yung mama ko po, naiintindihan niya na rin po. Grabe, tagal na. Nanonood siya. Minsan nakakatakot na rin po kasi kung silang nanonood, kung ako na naglalaro kinakabahan, alam ko rin po na yung parents ko kinakabahan din. Syempre mamaya, nanonood po. Hindi nila kaya, hindi na manood. Parang mga ganung bagay. It's such a very heartwarming moment nung nanalo ka, tapos nag-pop off ka. Talagang, now knowing na yung pala yung what's at stake. Kasi sinabi mo sa akin, kanina di ko alam sinabi mo sa akin na, okay, pumasok ako sa combo breaker in a tipong, if I don't win, I stop playing internationally type of situation. So yung ba yung naramdaman mo na relief ba yun? Na parang yes, makapag-taken pa ako. Parang gano'n. Parang lahat ng pinag-practicean ko, pinaghandaan ko, yung mga sacrifices, ayun talaga sumabog na ako dating nun So, ayun, yun yung feeling na naghalo-halo na nanalo, na-achieve ko yung kailangan ko i-achieve, hindi ako titigil maglaro, parang gano'n. So, halo-halo na po talaga yung emotion. Grabe. It's such a hard-lag na ngayon. Grabe. Take na yung stick. Yung stick. Bapat ako yung stick. Sarang do ako yan. Okay, pare-pare stick Okay pala may stick. Okay na. Baka kailangan ayusin. Ayun, so, man, that was such a great moment. Ako, kukwento ko lang sa'yo. When I watched it, even knowing the result na, sobrang pa rin ako, parang nakikita ko yung mga panalo ni Arslan, yung mga panalo mo, sobrang talagang final. Kaya nga po. Diba? So parang, grabe yung anong nervous level mo nun? Like, kung 1 to 10, habang naglalaro ka, may nervous ka ba or before yung laro yung nervous? Actually, pag naglalaro ka, parang di mo na po mararamdaman Kinakabahan po ako siguro nun, pero hindi ko na mapansin Talaga? Hindi ka nagkakaroon ng sweaty moments? Ay, ganun po ako ng ganun. Pero feel ko part na po talaga. Pero ayun, nakakaba po syempre. Kasi demotion risk lang mula.
Kala mo naman, laking at stake. Yun lang parang, ayo. Diba? Nakakaba po siya before and during. Hindi naman po maiwasan yun kasi syempre, ang dami naka-stake. Yung championship, malapit na, isa na lang. So, kakabahan ka po talaga. Part na po talaga siya ng pagiging athlete or pro athlete. Nakakuha ka ng messages from your fellows. Like, I'm pretty sure, like, yung mga ibang pros doon, the guys that were with you sa top 8 and yung mga ibang nag-compete, nakakuha ka ba ng words from them? Kasi knowing na matali ka ng in the scene, tapos ito yung first mo. Actually, opo. Niyakap pa nga po ako ni John Ding. Kasi parang sa akin na, John Ding parang first time, parang finally, ito na, nanalo ka. Lahat sila John Ding, sila CBM, sila Rangcho. So, yung mga Japanese and Koreans na nandun. Talagang tuwa-tuwa po sila sa akin kasi nakuha na natin yung championship. So, ayun. Si Ars na siya naman salty, di ba? Dami na niyang panalo eh. Yung maka po siya, talagang, wala part siya ng laro eh. So, ako rin naman po nung 2019. Oo naman. Talagang ganun, may nananalo, may natatalo. Pero, the end of the day, talagang magkakaibigan kami. Ang ganda nga ng competition and ang ganda nung camaraderie. Yun yung gustong-gusto kong makita sa esports. Lalo na kapag nakakanood ka live sa mga rev dito and everything. Ang ganda nung pakiramdam na walang bad blood, wholesome, alam mo yun, wala masyadong beef and everything. Ewan ko na lang kung magkakaroon. Sana wala. Okay, we're winding down ngayon. Sana, I could talk Tekken the whole time. Off-air na lang kita tatanungin ng mga tips. Paano makaangat sa Fuji. Lakas po ng pool. Malakas na ito. Forward 1+2 nga daw eh. Sabi ko nung mga yung group chat namin, sabi ni sila po, sabi, malakas daw si Paul ngayon, na-try mo na ba? Sabi ko, sige, na-try ko. Tapos binalik ako, na-demote ako 2 beses. Parang hindi siya ganun pala. Last one. Nang 0-8 ako, guys. Ano nangyari? Kala ko malakas. Okay, sige. Ito, from Tekken 7 to Tekken 8, anong mas prefer mo? Wala bang preference or tingin mo siyang laro? Siyempre Tekken 8 po kasi kasunalo na. Pareho lang naman. Pareho lang. Pero syempre, yung bago mas okay. Kasi yung mechanics, ngayon. kailangan mo mag-isip ng bago. So, mas okay po yung Tekken 8 sa ngayon kasi bago lahat eh. And ngayon na merong mas accessible na siya sa mundo more than ever ngayon sa Pilipinas, kahit sabihin nating mas less ang organizations ngayon doing tournaments, nakikita mo may mga community efforts to raise the FGC. May mga tao na nag-sponsor lang ng mga players, mga ganong klase. Anong message mo sa mga aspiring Tekken Pro players, I guess, sa Pilipinas? Anong maibigay mo sa continue doing what you love. Okay. Kasi yan din naman yung ginawa ko nung dati na talagang mahal ko yung Tekken. Tinuloy ko. Tapos, huwag kayo susuko. Dadating din sa point na talagang hindi kayo mananalo. And imbis na sumuko kayo, alam ko madali sabihin, pero ito yung way na ginawa ko. Yeah. Imbis na mag-dwell kayo dun sa talo na yun, iset niyo yun as motivation para mag-practice, para sa mga susunod na tournaments, hindi nyo nauulitin yung mga mali nyo. Mababago nyo na, tapos hindi nyo yun mapapansin, makakapag top 16 na kayo, tapos eventually top 8, tapos nandiyan na kayo sa main stage. So wag lang kayo susuko, ituloy nyo na yung gusto nyo gawin. Meron tayong kasing mentality as Filipinos na I feel like parang hindi valid ang dreams natin. Feeling ko dahil nasa third world country tayo, alam mo, hindi siya masyadong Pero seeing you and other Tekken players na nagaling dito and then will make it in the international stage, I think it's very valuable that you say things like that and I thank you for it. Thank you so much. Ilang taon ka na nga? 23 years old. Grabe. Navi AK. Wow. Napakaganda. Thank you so much. Thank you. The Medyo Serious Talk Show is on at 9 p.m. every Tuesday on One News. And kung wala kayong TV, meron din siyang YouTube. So, tignan nyo lang yung YouTube link sa social media. Please also follow AK sa social media. And we will see you next Tuesday.